hinahanap ko yung asawa ko. Sa 2013 hanggang umabot ng 2020. Hindi pa rin ako tumigil sa paghanap. Dahil gusto ko mabuo pa rin ang pamilya ko. Namatay yung mother ko 2014 dahil na trauma. Lalong natanggalan ako ng pakpak. At nahihirapan na akong lumipad. Dahil marunong naman ako sa trabaho, pero sabi ko nga hindi sa pagbubuhat ng bangko. Pinasasalo ng mga magulang ko. 2020 namatay ang papa ko din dahil sa sobrang lungkot. Wala sa isip ko ni sa dulo ng dila ko banggitin ang pangalan nun. Dahil kung ano gusto ko, meron ako eh. Kung saan kami gustong pumunta, nakakarating. Kung anong gusto namin kainin, nakakakain. Kaya, niletra ng pangalan ng Panginoon, hindi nabanggit sa dulo ng dila ko. Dahil masaya ako, feeling ko, nasa akin ako. Kaya nang dumating yung Typhoon Yolanda, talaga gumuho ang buhay ko. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. At lalong doon ako nagalit ng gusto. Ano bang kasalanan ko? Hindi maganda ang nabibitawan kong mga salita sa kanya. At tinuntun ko ang oras ko sa mga muli na babalik ng Tacloban at hahanapin ang asawa ko. Pero nang dumating ako doon, last na sinabi ko na wala na po akong pag-asa hanggang doon. 2018, 2019 hanggang dumating yung panahong nagkakilala kami ni Sir Red sa school. So, wala na sa isipan ko ng ganyan na mag-asawa muli. Lumalayo ako sa kanya dahil alam ko sa isip ko, paglalaroan lang ako dahil ako'y may isang anak. At saka focus na lang ako sa mga anak ko. Para ano pa ako? So nag-observe ako sa kanya, palagi siyang tumatawag, video call, dumadalaw sa bahay. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng lakas muli. Dahil mga mahal ko sa buhay na wala. Pero nang magkakilala kami kay Sir Red, sabi niya, simba tayo. Sa isip ko lang, hindi ko naman binoise out kasi umatake yung pride sa akin. Ganun ba? Sige. Maraming beses siya nag-invite pero decline. Hanggang sa bigan siya doon sa CCF Main, sabi niya, uy, atita ka pala. Nagulat sila dahil Katoliko. May D-group na kayo? Facial expression ko, gumagano ako. Dahil ayaw ko. Parang hindi ko type. Sorry pero siguro, si Satan, huwag ka dyan. Ngayon, ito na naman, may iba na namang kaibigan siya. Sabi niya, sige, pupunta na lang kami sa welcome center. Sisimba kami sa CCF Main. Masaya kami nagkikwentuhan, sharing ng mga problema namin noon. Problema niya, problema ko sa pamilya. Kaya, namin, walang ginagawa. Alam mo yun? Yung pala, siya ang bigay ng Panginoon. Pwede makishare sa table niyo. Sabi, sige. Inaantay ko kasi asawa ko. Dito kami magla-lunch. Verbatim, memorize ko pa ang dialogo nila. Ako, tahimik lang ako. Nakikinig. Kinobserver kasi ako eh. Dahil, kapag umiiral pa rin sa akin ang pride, parang sinukluban ng sobrang lamig.
Although, aircon naman doon, pero nakaano na ako makapal na ang suot ko. Tapos, tinignan ko si Ma'am Len. Tinignan ko, tinignan ko si Sir Dan. Silang mag-asawa. Natamimi ako sa totoo po. Natamimi ako at hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko, kung parang napapahiya. Basta hindi ko alam at that time. Hanggang sa, tinanong kami, may D group na ba kayo? Sabi ni Sir Red, wala pa po, naghahanap pa nga kami. Sumagot ako. Sabi ko, gusto ko kasi D group leader, parang pabalang ang sagot. Gusto ko kasi ang D group leader namin. Kasi gusto ko, alam ko ngayon na ang umiral sa akin at that time was the Holy Spirit. Kasi masasabi ko na ang Holy Spirit ay iba ang pakiramdam na parang yung tumayo na kami, nag-picture taking na kami. Hanggang sa umalis, tapos na yung kwentuhan, parang nahiya ako. Tinanong ko siya, sabi ko, okay lang ba yung ano ko? Pananalita ko? Sabi niya, oo naman. Sabi niya, okay. Sabi ko, parang hindi ako si Lenny. Opo, kasi sarcastic ako magsalita. Totoo po. Alam mo yun, pag hindi ko gusto, ayaw ko magsalita. Yung ganun. Pero, ang Holy Spirit, talaga, hindi man natin ito ginusto. Gustuhin man natin o hindi, tatanggapin man natin o hindi kapag umiiral ang Holy Spirit sa atin. Mga kapatid, talaga kumikilos ng gusto sa atin. Kaya, at that time, nagsisimba na kami every Sunday, alas 3. Pag tuwing simba kami tuwing linggo, ng alas 3, may mga Hillsong. Alam mo yun? Sobrang lamig, hindi ko maintindihan. Saan bang galing itong lamig? Hindi naman nakatutok sa akin yung aircon. Pero na-realize ko na po ngayon na ang Holy Spirit talagang kumilos na sa akin dahil sa ayaw ko makihalubilo. Gusto kong mapag-isa. Hinahanap ko ang kaligayahan ko na tulad ng dati na nagdesisyon po kami dahil nagsimula kami ng GLC kay Sir Dan sa kanila ni Ma'am Len sa D group namin. Excited kami dahil sa yung GLC session namin, mayroon doong portion na baptism. Nagtanungan kami, ready ka na ba magpabinyag? Sabi ko, oo naman. Yabang. Di ba? Sabi ko, ikaw. Sabi niya, ready na kami. Sabi ko, go. Sabi ko, ganun. April 20, dapat 12:30 doon na kami. Pero ang aga namin dumating. Nakahanda kami ng mga damit namin na palitan. Tinignan namin, umikot muna kami sa lugar sa main CCF dahilan sa ano ba yung masaya? Yung parang isa kang bata na sasabihin sa iyo ng mama mo na mga lubusan kitang makilala. At pagdating ng panahon, matuto na rin ako mag-spread ng Word of God. At magdi-disciple din. Para at least ang mga tao na hindi po nakakakilala sa iyo, tulad sa akin dati, makikilala ka na po nila. Kaya salamat sa Holy Spirit na masasabi ko na pumasok sa akin at sa kanila ni Sir Dan at ni Ma'am Len na nabigyan ako ng panibagong buhay spiritually. Thank you, Lord.
And Lord willing, ito rin po sa Palawan namin i-announce na maybe mga last week or first quarter po ng taon ay mag-iisang bibig po kami. Sa kanya po ang lahat ng papuri at pasasalamat marami po po. Isa rin po sila sa patuloy na iba yung and that's what we are maging sensitive po. Salamat po kila Sir Alvin, Ma'am Susie, Sir Red, Ma'am Lenny. Nagpunta po talaga sila dito para ibahagi po yung kanilang Testimony is loss of leadership, pero irrefutable loss of leadership. Nabanggit ko doon, influence. Sa influence ang labanan, kailangan influential ka. So, it's personal leadership. Yun yung pinag-usapan natin kanina. Kaya meron tayong time management, kaya meron tayong goal setting. So, kung mailalabas niyo po yung booklet niyo, mag-request lang po. Uy, huwag naman kayo mag-una. Leader na. Mauna na, wait. Bishop Josh, sino tatawagin ko? Sige. Sige po, hindi ko po matiis eh. So, habang nag-iisip po kayo kung sino po nililid ng Holy Spirit to share, bibigyan ko rin po kayong background. Paano kami nagkakilala? Kami po ay, supposed to be nung Sunday na yon, mag-meet kami ng big group leader namin, yung upline namin for accountability. And it so happened, may jet lag siya. So sabi niya, na-late siya nagising. So yun, nakita ko sila sa red. Template po namin mag-asawa yun. Makiupo at makipag-usap. Ano lang po, usual. And we do not know that it is really the Lord's appointed time for them to have their review. Dumadating ng natural. Yun po, thank you. The meaning context, background, ay grabe naman. Sa physical po ay kailangan po na talaga mag-regular exercise kasi mahirap naman po namin punta ng Panginoon tapos mahirap rin kumilos sa physical. Diba? Tapos dahil So, sa akin po, sa physical po, bawasan yung pagpupuyat kasi sa generation po namin ngayon, or syempre sa pag-aaral, di talaga maiwasan yung pagpupuyat. Lalo na minsan maraming pinapagawa, or yun nga, yung isa rin talaga yung bawasan ko yung pagpupuyat ko po. And ganun din po yung makatulog ako 8 hours a day. Kasi nga, di ba puyat yan? Siyempre, talaga, mas mag-grow pa ako spiritually. Kasi at my age po, or sa anak ko po ngayon, mas marami pa talaga akong dapat mas matutunan pa po. When it comes po sa, when it comes sa Panginoon po, kasi gusto ko rin po na mas mag-grow pa po ako spiritually and makita rin ang family ko or makita nila December, palagay mo ba member ka na ng group? member naman po. Palagay mo ba meron ka ng group na i-lead? Pag-pray ko po. But this yung vision, sino ako sa December? Okay? Thank you for sharing. Sino po? Ang vision ko po is to lead and disciple 10 people in Christ and help them grow and mature in the knowledge of our God. Wow! So, by the
mag-awarding tayo. Pero bago tayo mag-awarding, ayan, mag-iwa-hiwalay muna tayo. So, sino po ang mga pastor? Pakitaas ng paa. Ala na, hanggang natapos na. No? Si Pastora Santa. Ayun, lahat ng pastor, doon sa lamesa na yun. Uy, Kakain. uy, masarap yan kung ganun. Okay? Diyan ka ba? Senior ka rin? Dito ka. Paano tayo gagamitin ng Panginoon ngayong taon sa pag-disciple? Paano ako bilang layman gagamitin ng Panginoon bilang disciple? Ako bilang pastor, paano ako gagamitin ng Panginoon? No? Kasama niyo lahat ng napag-aral. Hindi pa, paikli na lang yan. Summarize yan. Sa counseling, o papasok na rin ang discipleship. Diba? Sabihin mo na lang sa women. Diba? Oo, yun, pwede yun. Yun, pasok ka doon. Halimbawa, family mo. Ano, diba? Kaya kung may pagdadaanan kayo ni Pastor June, process yan, na minsan hindi ko maintindihan bakit dadaanan mo yung bagay. Kasi pala, gagamitin ka ng Lord doon sa pamilya mo. Pastor June, pastor June sa mga maganda nga yung title. Ganun. Nakikita mo yung stress mo eh. Sa inyong dalawa, dahil talagang grabe ang pagkagamit sa inyo ng Panginoon. To have a leader, pero yun nga, true disciple. Maraming salamat sa inyo. Naging blessing talaga kayo. Una sa akin at sa lahat sa aming people. Thank you talaga sa inyo sa patuloy na pagkagamit sa inyo ng Panginoon. At yung aking at saka yung siya ng Panginoon para kay Noli at kay Bea. Kaya kung babalik kayo dito, mas maganda kung kayo ay makabalik. Kaya salamat po ng marami sa inyo. At doon sa dalawang Okay, in 2 minutes. grace and wisdom. So ito po yung sa amin, sa layman's worship namin. So yung napag-usapan kasi po namin, apat, actually kami po ay ang first and foremost namin talagang disciple sa family namin. So kasi po, ang mga family namin is talagang wala pa sa Panginoon. But actually, we have na disciple. At sa akin po yung asawa ko talaga is, nauna pa sa akin po yung isang Christian. Eh, aking problema ngayon, so anak ko nag-iisa, yung talaga yung first time nakalakan ko ito yung side. Siyempre, di ba sabi ng kanina sa akin, sa home nagagaling yung first natin, diba? So, love namin sa family muna. And then, siyempre, God first and then family. Kasi, by the year, this 2025, we're going to see yung family nila. And then, gusto rin ako angat sa mga sa mga family ng pastor namin, sa kanilang kasama doon. Okay. Muna natin para sa kanila, simplify, disciple the family first. Before the end of the year. Ang gandang vision ng mga pastor. Na lang po ang inyong mga laymen. Thank you. Sunod natin ang Ayan, so good afternoon po sa ating lahat. Ito po yung na-gather namin ng mga youth, yung overall na-evaluate po namin sa today's discipleship. So, una po meron kami preparation for gospel. So, una po you have to evaluate yourself. Kaya nga po sabi nila, you have to internalize everything in yourself. Kasi, una, tatanungin mo muna yung sarili mo, kung ready ka ba, kung kaya mo ba yung gagawin na to, kasi makasalamuha ka sa mga iba't ibang tao, mayroong mga ibang ayaw, mayroong ibang mga gusto. So, sunod naman po ay establishing our goals or purpose. So, after po yung preparation, we have to
to plan na and we have to establish kung ano nga po ang gagawin natin, kung ano pong gusto nating mabigay sa kanila or kung ano pong dapat natin gawin kasi we have to influence them. And we have to set a good example in front of them kasi tayo nga po yung mag-disciple para sa kanila. So, for them, dapat makita po nila tayo na isang good leader, isang pong mabuting leader na makakapunta sa kanila in the way of to our Lord. And so, building relationship to your disciple is silang makaka-aral pa po ng mabuting balita is that you have to build a good relationship with your disciple then. Kasi if not, then paano mo kayo magkakapag-usap at paano kayo makaka-build ng relationship sa isa't isa kung hindi kayo magkakaroon ng good discipline and also relationship with one another. So strategies in discipleship. So una po, we have to use our strengths and start. So sinabi po namin ng mga youth kanina is that we talked about our own strengths and our own gifts. So, sa kanila po may nag-drums, mayroon po nag-keyboard, mayroon kumakanta. So, in that way po, we can use our gifts to help one another to disciple other people around us po. Such as, since we're youth po, we can influence our peers around us. Such as, since nasa school pa po kami, most of us po, majority are nag-aaral pa lang. So, in that way po, yung mga kaibigan po namin, mga klase namin doon, is that if they share us their gifts ng mga kakayahan nila, pwede po namin sila mag-disciple in that way na, okay, magaling din ako dito. So you can start by saying, magaling ka doon, and you build a relationship with them. And in that way, once you grow closer to them, you can start to disciple them na po, and you can bring them closer to God. Once in that way naman po, yun nga po, you two can build relationship and you can grow from one to more. Kasi sabi nga po nila is that quality over quantity. Dapat hindi mo muna isipin in a way na that, ay dapat malaki yung ma-disciple ko. In that way dapat, you start by one singular, so that's why quality over quantity. Kasi by that one person, pwede pa siyang mag-disciple ng another person and that can lead to more bigger quantities naman po. So last leader must that you disciple them in a way to na you influence them to disciple others. In that way, mas mag-grow pa po yung leadership and that their own knowledge and skills and po mag-grow pa. And that mas lumaki rin po yung knowledge na sa Panginoon and they also grow spiritually, mentally, socially, and other physical assets din po. Yan ang po. Praise God! Contest pa rin. Next level leader. May contest pa rin. Simplify natin ulit. Disciple the family. Disciple the peers. Diba? Peers, yung mga kaibigan. So, yung talent na meron kayo. Right? You can see. Sa ating lahat, ano po sa ating bisita po ng Kaliman nila. Nagulat na po ako kanina. Po ito ay si Pastora Flora Belvin Murillo po. At sa women po ay si Pastora Santa po yung aking may bahay po. Sana all. Sa medyo naman po, naka-assign naman po si Pastor Mars at si Pastor Sandro at kasama na rin po ako sa medyo. Bakit naglapon na? Kailangan na. Hindi nga po hindi ko po na Sabi ko na, minor eh. Benito Clemente. Sa leadership po ay si Sis Lyra. At empower our disciples. Help of the Holy Spirit. Amen. Kabata at bago sa kanila. So, yung pa, kaya siya yung isinalang ng mga we will engage, edify, equip, and empower our disciple with the help of God. Pastors will unite as one and identifying kung ano yung strengths ninyo and using it towards the whole God's grace mission, no? Purihin ng Panginoon. Meron pa? Ito po, marami rin po kami natutunan kanina po tungkol po sa ano. Uy, sa'yo na yan. Maraming salamat po sa ano tayo. Una na po pasalamat po ako sa Panginoon sa buhay po ni Brother Ote po na maraming tulong po sa amin yung Si, tapos,
Ayan. Ayan, so ito po ay blessing na galing din po sa mga kasama namin. And we hope na ma-bless po kayo. Pag talaga sila, mamili na kayo. So, ikaw na. Go. Matindi yung mga ano. Papasay lang pala. Thank you. Ayan. Picture na. Ayun, may mag-picture si ate. Bigay niya na lang po yung phone niyo kay ate. Yung mga senior citizen, mga pastor, upo. Oh, Pastora Laila. Sama ka dito, Pastora Laila. Tama na yan, dog. Joshi, sit there. Sit there. Ayan mo. Bagalan mo. Bagalan mo, ha. Dahan-dahan lang, hindi kami naghihintay. Doon ka sa gitna, tabi ko Sam. Ayan, okay na. Okay, 1, 2. Allowing us to be able to glorify you with this event. We offer everything back to you. All the honor and glory be to you, Lord Jesus Christ. In Jesus' name we pray.